Welcome to the only showcast where one star has true star quality. This is the Low Quality Showcast with me, your favorite parasite now host, Loki. And we're back again. Sabi nga ni Miss Alyssa Edwards para sa ating third episode. Pero bago tayo dumiretso sa ating title for today's audio and video or for today's AV, let's just get this out of the way. I'm gonna clear the air. Clear. Because I believe in the saying that honesty is the best policy, from the root word polis, which means city state. Pang ilang re-record ko na ng episode na to, hindi ko alam kung bakit. Mas dapat na una nga siya before yung todo list na episode 2 natin. Hindi ko lang alam kung bakit. Kasi nga parang na-pressure ako na gawin siyang kasing ganda or kasing impactful nung episode 1 para sa akin. So, nandun ako, nung nire-review ko yung recording, parang inisip ko, marami naman akong na-throw na insights, marami akong na-throw na realizations, mga punchlines, pero somehow, meron pa akong pwedeng maiba to. So, nagre-record ako. And then, ganun ulit yung mindset ko. And then, nagre-record ulit ako. And then, ganun ulit yung mindset ko. So, parang, I grew tired, sabi ko. Kaya kung anong lumabas na dito sa final na re-recording nito, eto na talaga yung lalabas dun sa mismong podcast natin. And, ayun lang naman. Gusto ko lang naman maging honest more so sa akin and sa inyo dahil gusto ko talagang lumabas yung authenticity dito sa podcast na ito. And speaking of podcast, ito na nga ating third episode kung saan ang title natin, kung saan i-discuss natin yung aking internal struggle. Kung itutukoy ba nating blessing, curse, at iba pa mga realizations sa pagiging funny, sa pagiging witty, sa pagiging nakakatawa, and basically just pagiging charismatic, like a person like me. Medyo inspired yung episode na ito kay Miss Mimia sa kanyang rebranding, no? Maraming unnecessary hate yung natuthrow sa kanya ngayon na sinasabi mostly ay hindi na daw siya relatable. Ayun yung term na ginagamit nila. Hindi na relatable si Miss Mimia or maarte si Miss Mimia, di ba? Parang sa akin, she's just living her best life. Bakit tayo nandun sa punto na yon na kailangan nating diktahan kung paano mabubuhay ang isang tao? Well, nandun kasi yung mga tao na sanay dun sa relatable aspect ng mga content niya before. Ayun nga, di ba? Kilala siya bilang local Jeje girl na ine-expect nila na dapat magstay lang siya sa lane na yun kasi hindi siya yung conventional na tao na dapat nagli-live ng life na as extraordinary as her. Na dapat, kung nakakatawa ka lang. So, ayun ang gusto nating pag-usapan for today's audio. I'm with you, Miss Mimia. I-defend kita. Unahin na natin siguro doon sa may blessing na aspect. So, meron akong 2 points dyan. Ang una is, you are loved kapag ikaw ay nakakatawa. My God, paano ko ba ito nasabi? Kasi nga, sabi sa The Loved One, are you loved or are you the loved one? Dami entry. Pero yan na nga, makikita natin yan sa mga media personalities pa lang natin. So sa may general aspect, sino bang pinakasikat na artista natin dito sa bansa? Andiyan, syempre, si Miss Meme Vice Ganda. Ang pinaka-powerful celebrity natin sa Pilipinas. Isang bakla at isang komedyante. Makikita natin yan sa lahat ng mga ginagawa niya in any different platform or any format. May it be a print, may it be online, may it be TV, may it be film, music, you name it, laging hit kapag nandyan si Vice Ganda. Bakit? Kasi isa sa aspect nun, nagbibigay siya ng kasiyahan sa mga audiences niya and nagkakaroon siya ng effect dun sa mga tao na gusto siyang panoorin kasi gusto lang din naman natin at the end of the day, at the end of the day, na sumaya tayo. And ayun, nire-reflect niya yung ganong culture natin bilang mga Pilipino na naturally, masayahin talaga tayo. And iba pang mga na example. Syempre, yung mga reality TV shows natin na talagang nire-reflect kung ano mang mga pinaggagawa natin dito sa real world. Just with
the presence of cameras. And nangunguna dyan syempre ang PBB or Pinoy Big Brother. Sino nga ba ang mga iconic nating mga big winners dyan? Nangunguna dyan dalawa, yan si Melay Cantiveros and syempre si Maymay Entrata. Si Melay at si Maymay, meron silang reputation na hindi sila naboto ma-evict ng mga taong pumoboto sa outside world. And syempre, kung binoto man sila, para maging big winner sila. So parang isa yung example na talagang mahal talaga natin yung mga funny people, yung mga charismatic people. Kasi parang naging naging meme nga din siya sa mga later seasons ng PBB, di ba? So parang kailangan mo maging quirky, kailangan mo maging weird, kailangan mo maging nakakatawa, parang maging big winner besides dun sa love team na cliche. And I think that just reflects na kapag nakakatawa ka talaga, everyone wants to be close to you. Everyone wants to be your friend. Kaya nga, sa mas specific, sa mas personal na experience, tinatawag ako usually na class clown, life of the party, and basically, I light up the room. Hindi dahil sa energy ko, kundi dahil parang inayos ko kasi yung ilaw. Di parang may ganun lang effect talaga kapag nakakatawa ka or parang meron kang talent of making people happy. Sabi yan ni Aristotle. Aristotle, wow, nag-aral, may RRL tayo dyan, na parang ang ultimate goal natin sa buhay is the good life, and one sign of that is achieving happiness. Wow! Nag-aral, studios, brainy. Kasi even if it's hard, parang mas nagiging tolerable ang buhay kapag may mga kasama tayong nagpapasaya sa atin. Example na nga lang dyan, kunyari yung mga class clown nga, di ba? Parang kapag may mga gawain tayo, kunyari health week, kunyari sa university, ganon. Parang ayaw natin pumasok. Pero dahil may kasangga tayo dun sa nararanasan natin, mas na-urge tayo, sige na nga, papasok na ako kasi nandyan naman siya. And then dun din yung aspect kapag may gala kayo with your friends, diba? Parang kapag wala yung person na yun na tinuturing yung parang nakakatawa or parang funny person, parang, diba, parang nawawala yung anchor mo. Tapos parang nawawala ka ng sense na, sasama pa ba ako? Parang wala siya di ba? Pero pag nandun na siya, parang, it's a yes agad, di ba? It's a yes for me. Golden buzzer. Which leads me to the second point, which is, this is a unique ability. Unique Salonga, na kapatid ni Lea Salonga, na kapag nasa kabanatuan ay Lea Salonganisa. Chares, Bototoy pala. Bototoy Bibo? Hindi. Bototoy Birdies. Totoy, Bernice ako. Ganun. Anyway, ang dami kong references doon. Pero ayun na nga, unique ability siya. Hindi ko naman sinasabi, eto na baka may mga mag-comment na naman dyan, baka may mag-bash na naman sa akin. Wala naman, sa imagination ko lang. Baka lang may magsabi na, taas naman ang tingin niya sa sarili niya. Hindi naman siya ganun kakatawa, pero para ang dami niya pinagsasabi dito. Ang dami mo namang sinasabi, click off ka na lang sa channel. Ayun na nga, parang hindi ko naman sinasabi na it's just something na ako lang may kayang gawin. Maraming kayang may gawin na nakakatawa. It's just, hindi lahat ng tao kaya siyang gawin. And nare-realize natin na may iba silang kayang gawin, na hindi ko kayang gawin. And ako, may nakikita din ako na kaya kong gawin na sila hindi nila kayang gawin. Parang marami siya mga opportunities na binigay sa akin. Dahil nga, it's something unique to me. It's something special, like a special pipinka. And it takes a little bit of Monica. It takes a little bit of intelligence. Somehow, para maging nakakatawa, sinasabi nila, hindi ako yung nagsasabi nun. Di ba? Kasi may differences sa pagiging funny, sa pagiging witty. And yung witty requires yung intelligence somehow. Kasi meron siya dapat na specific skills that includes yung timing, yung delivery, yung references, as well as yung confidence mo dun sa pag-deliver na yun, which not a lot of people can do all at the same time. Natuturo naman siya,
pero hindi siya mabilis maturo kaagad. Hindi kasing bilis kapag naturally na binigay sa'yo sa pagpapanganak pa lang sa'yo. O, ang OA ko naman doon, parang nagpatawa ba ako nung pinanganak ako. Ayan na yung bata, ayan na yung bata. Tapos yun yung bata, ito na ako. Tapos sabi ko, Doc, knock, knock. Pero yun na nga, parang nakakatuwa lang for me kasi parang, it's something special to me which led me to different opportunities that maybe for you. I'm just really happy na meron akong ganitong ability and I really love myself for it. Pero at the same time, somehow habang nag-grow up ako, it's also the thing that makes me miserable somehow, which leads me dun sa ating curse part. Wow, that's a transition. So, unang curse dyan, I don't take myself too seriously, which makes people think that they shouldn't think of me seriously din most of the time. Meron tayong kwento dyan na I think it could relate to my experience, which is The Boy Who Cried Wolf. So sa mga taong hindi pa masyado knowledgeable dun sa The Boy Who Cried Wolf na story, basically merong isang village din, may isang farmer doon na parang nag-joke na, "Ooh, there's a wolf, there's a wolf." Tapos dumating yung ibang mga villagers para protektahan siya at saka yung mga sheep dahil ayun yung source of livelihood nila. So parang, may wolf. Where? Tapos sinabi nung isang farmer nagsabi na wolf, parang, joke lang it's a prank. Hindi, ayun talaga yung sinabi doon sa libro na nakalagay yun, joke, it's a prank, nagtatagalog. Hindi. Anyway, sinabi ng mga villagers na parang, dapat hindi mo ginagawa yan. Dapat hindi mo tinuturing na joke yan. Dapat hindi ka dapat nagaganyan kasi parang next time na meron talagang wolf, hindi ka na namin paniniwalaan. And then, ayun, nag-cycle yun into 3 cycles, I think. O menstruation. Nag-come yung time na meron na talagang wolf na pumunta na hindi na talaga siya pinawalaan ng mga villagers kasi nga, nag-set na siya ng standard na, joke lang yon. So, parang hindi na siya tinulungan. And ayun, namatay yung mga sheeps nila. So, nawala yung livelihood ni farmer. So, that's super sad. Hindi naman ako liar. And as much as possible, I like speaking the truth. To tell you the truth, kasi sabi ko nga kanina, I believe in the saying that honesty is the best policy from the root word polis, which means city-state. Pero ayun nga, binil ko yung sarili ko na hindi ko masyado tinitake yung sarili ko seriously. Kaya yung ibang mga tao, hindi na din ako sineseryoso. Somehow, na tinitingnan na lang nila ako as someone who's one note. Parang monotonous lang ako na laging nagpapatawa lang ako lagi. Na hindi ako capable of any other emotions or any other topics na hindi related sa pagpapatawa. So, kunyari, if I do something na a bit out of character sa persona na na-build ko, kasalanan ko din somehow, di ba? Na-build ko, parang concerned na agad sila. Na, I get na parang pag-concerned sila, parang somehow it's their way of showing na they love me and I like that. Pero, andun din yung aspect na parang microaggression siya for me. Kasi sa mga simple, mundane things na ginagawa ka. Kunyari yung naglalakad lang ako, ganun. Tapos makakasalubong ako, kunyari ng classmate ko. Ito nangyari sa akin talaga dito before. Yan, nakasalubong niya ako. Tapos andun ako sa parang siguro highway, hindi ko na maalala yung details to, pero parang nakasalubong niya ako naglalakad. Tapos parang hindi ko siya nakita, pero nakita niya ako. And then yung nakarating na kami, tapos sinabi niya sa akin, nakita niya ako, naglalakad ka kanina, parang ang seryoso mo. Sabi ko, bakit kailangan mo maglalakad ako? Nag-skip ako. Parang sumasayaw-sayaw ba ako gano'n dapat? Tapos may isa pang instance na, ito parang, parang recent lang na nagbabasa ako ng libro tapos parang nakaupo lang ako gano'n. Siyempre, pag nagbabasa, sabi niya sa akin bigla, okay ka lang. Bakit po pag nagbabasa mo, kailangan, oh my God, parang kailangan ba, kailangan ba binabasa ko out loud or kailangan nakangiti ako? Paano kung depressing yung theme ng book? Nanda sabi ko sa sarili ko, hindi ba ako pwedeng magseryoso? Hindi ba ako pwedeng
tumunga nga lang without people worrying about me. Di ba? Para siyang microaggression some way. Even if I'm talking to a person na serious talaga ako sa subject matter na yon and something passionate about ako dun sa subject matter na yon, hindi nila ako tinitake seriously na tinuturing nila na nagjo-joke ako kahit hindi naman talaga. Yung parang nagsasalita ka lang. And kunyari, especially sa politics, kumbaga, no? Nangyari to nung mga 2022, nung mga midterm elections, di ba? Ako kumbinsihin mo yung mga family members mo na parang, eto po, ganito po siya dapat, kasi ganito yung ginawa niya, ganyan. Ganun lang yung pagkakasabi mo, ha? Na parang sasabihin nung family member. Ikaw talaga? Pala, biro ka naman. Ay, asan po dun yung joke? Di ba? Na parang, asan po yung joke mo? Dito na po ako nagjo-joke. And iba pa, na hindi lang yung mga taong nakakakilala sa akin, kahit yung mga strangers, yung mga first time ma-meet ko pa lang, or kahit yung passing by lang na mga tao. May isang tao doon na nakasabay ko sa jeep. Ito, parang funny moment siya for me eh. Nakasabay ko siya sa jeep, tapos katabi ko siya, gano'n. Siyempre, hindi ko siya kilala, tapos siyempre kapag magbabayad ka, di ba sa jeep, siyempre ipapasa mo gano'n na, paabot nga po ng bayad. So, nandito siya sa gilid ko, tapos nandito ako, tapos ayan, paabot nga po ng bayad, tapos siyempre, aabotin ko na. Tapos napatingin ako sa kanya, tapos napatingin siya sa akin, tapos sabi niya, ay, pakta may beshi ko. Kasi naka-makeup ako doon. Tapos parang, ang ganda ko noon nung araw na yun. Tapos parang, ay, pak na yung beshi ko. Ganun yung pagkakasabi niya. Sabi ko, syempre, it's a friendly encounter. It's a good thing. And related din siya sa mga ka-age ko naman. Kasi medyo older siya na generation. Ito naman yung mga ka-age ko naman na mga bracket. Kunyari mga 20 years old, 21 years old, 22 years old, or kahit yung mga younger than me, na kapag first time ako mamimit, ang unang itatawag sa akin, Uy, ma! Uy, Bax! Uy, sis! I don't know if this is internal homophobia, pero okay lang naman sa akin na matawag yun kasi ganun din naman yung ginagamit ko, parang term of endearment siya. Pero, di ba, syempre sa akin yun, kapag close ko na yung ibang tao. Pero like kapag first time mo ako mamimit, tapos tawagin mo ako, Hoy, Bax! Uy, ma! Uy, sis! Like, call me by my name. I just introduced myself to you, di ba? Parang, hello, Timothy Chalamet. Iba yun. Maybe it's like internalized homophobia, pero kasi para siyang microaggression for me. Kasi parang, bakit ka maglilin ka agad dun sa gay lingo when you're talking to me? So parang ayun lang ba expectation mo when you're talking to a gay person na kailangan ganun kami magsalita lagi? Na parang, hey, work mama diva, slay the house down, boots. We can have a normal day-to-day conversation without you calling me, hey ma, hey sis, hey mother, hey. First of all, I'm not your mother. Huwag mo kong tawagang mother. Chinese Carter. And isa pa, even in an area na parang I'm supposed to be cracking jokes, may mga instances naman na hindi naman nila ako tatawanan. Parang, And most of this happens kapag nag-host ka. Yung parang, ewan ko, maybe this is just a very provincial city. Maybe I'm just too unconventional, masyadong unconventional yung way of pag-express ko sa sarili. Pag mga normal host, mga straight hosts, or anyone besides me, papansin ko, syempre mag-good morning yung mga tao dun sa host. Pero pag ako yung gumawa, good morning guys! With the same energy, same level of charisma, yung mga tao parang, staring back at me like I'm some type of painting. Painting na hindi ko alam na tinuturing ba nilang pangit or tinuturing ba nila someone intriguing. Kasi medyo confusing yung dalawang types of stare na yun eh. Isa yung sense of intrigue, isa sense of parang, sense of disgust, diba? So parang, nahihirapan ako gawin yung trabaho ko. Kasi host ka, diba? Yung host, parang kumukuha ako ng energy dun sa crowd. And kapag hindi maganda yung energy ng crowd, or kapag walang binibigay yung crowd sa akin na energy, so paano ako makakapag-respond back? Ang hirap nun, magsalita in front of an audience, tapos hindi ka pinapakinggan, or feeling mo hindi ka pinapakinggan, or parang ginajudge ka lang. So parang, I love what I do, pero parang you're not making this easier for me to do my job.
I don't know, baka I'm just in this weird point in my life. Kaya parang napapa-question ako, am I supposed to change? Dapat pa, like, maging conventional lang yung expression ko. Dapat pa, like, dress na lang as a boy. Awasan ko na lang mag-joke, hindi na lang ako mag-joke, mag-formal na events host na lang ako. Or am I supposed to, like, act as a trailblazer na parang stand on my ground? And then, dun naman sa second nating curse, medyo related siya. It's about people laughing with me or people laughing at me. Doon sa sinabi ko kanina, may mga instances naman na tumatawa naman sila. Pero napapaisip naman ako doon sa part na yan. No? Tumatawa ba sila dahil nakakatawa ako? Dahil doon sa punchline na pinato ko? Or pinagtatawanan nila ako dahil sa itsura ko, dahil sa soji-asi ko, or anything about me na hindi doon related sa joke na binato ko. Na sometimes, I'm not proud about this, pero parang nagre-resort yung brain ko unconsciously na dapat self-deprecating humor yung ibato ko sa kanila pabalik para lang makuha yung same energy pabalik. Kasi baka mamaya bumalik na naman doon sa naka-stare na naman sila. I-interviewin mo tapos parang, ano po pangalan nyo? Or parang interviewin mo sila, ano po pangalan niyo? Yung sobra yung layo. Diyos ko naman, parang hindi ko alam, nagdidiri ba kayo sa akin? Ano bang tingin niyo sa akin, guys? Parang, am I a virus? Am I like corona? Like, I am corona, but I am not a virus. I deserve the crown, Charis. Kasi nagpa-crown din ako sa ngipin. Iba yung dental, ano yan. And that moment, parang, oo, siyempre, nakakatawa siya. Pero, when you're off the stage, ay, parang hindi pala nakaka-proud yung mga binato ko doon. Parang, is sacrificing my dignity, is sacrificing like my self-perception worth it para lang sa laughs ng ibang mga tao na hindi ko din naman kilala? Diba? Yung mga example ng mga self-deprecating humors na yan, hindi ako maganda. Yung bakla ako at hindi ako tunay na babae types of jokes, or yung pinaka-common ng jokes kapag sa mga bakla, no, yung uhaw na uhaw ako sa mga lalaki types of jokes, na na-realize ko naman sarili ko, hindi ako yung mga yon. Yung tatlong yon, hindi ako yon. Proud ako sa sarili ko na I'm gay, I'm queer. I don't need to follow the binary para lang ma-accept ko yung sarili ko. And at the same time, hindi ko kailangan ng validation ng lalaki para lang masabi ko sa sarili ko na, kanais-nais ako. Hindi man ako conventionally attractive, may mga personalities and mga traits ako, and meron akong way of expressing myself na matuturing ko sa sarili ko, may mga moments na maganda naman ako. Pero somehow, dahil nga sa perception ko sa ibang mga tao at yung perception ko dun sa mga tao na yon na hindi naman ata nila iniisip sa akin, pero iniisip ko na iniisip nila, nagre-resort ako dun sa humor na yon na hindi siya nakaka-proud, na gusto ko siyang i-break. Kasi set siya ng standard na ganito lang ang mga bakla, ganito lang ang mga taong katulad ko. Baka may mga taong gawin siyang stereotype sa other people like me. It's hard to balance that. And then, pangatlo, yung curse natin is the curse of being a jester. Ito yung parang nabanggit ko kanina na only happiness lang yung valid emotion. Meron kang sense of responsibility na laging i-fill yung dead air, na dapat walang silence. Yung overcompensation, yung mag-put up ka ng mask kahit hindi ka okay. You always need to exaggerate. You always need to put the best version of you para lang makapagbigay ng happiness sa ibang tao. Na ito yung pinaka na-experience ko today, kaya nabigyan ako ng idea na gawin yung video na ito. Curse siya kasi parang dapat may tindig ka kapag magbabato ka ng punchline. Para lang sa boxing yan, di ba? Kailangan may proper form ka. Kasi kapag sinuntok ka ng isang tao, parang madali kang mahulog kapag wala ka sa proper form mo. So sa form na yun, dapat nandun yung confidence mo na dapat hindi ka magpapatinig, dapat lagi kang happy, dapat laging meron kang pambara, meron kang comeback, meron kang dapat laging say. I've gotten so used to doing that kasi ever since then, wala akong maalala sa stage ng buhay ko na hindi ako madaldal, na hindi ako tinuring bilang makulit, na natuturing nga akong pasaway dahil nga doon sa pagiging makulit doon, na hindi ako naturing yung sarili ko bilang madaldal. Kaya parang ang hirap sa akin na i-turn off siya. Kaya tuloy parang naging toxic
positive ako. Kasi di ba parang maraming nagsasabi na, be positive. Ganon, di ba? May maganda siyang effect kapag in-overview mo siya. Pero in hindsight, kapag sinabi mong always be positive, there's no room sa other emotions. Yung for others, syempre yung ako lagi yung tinuturing lang na kaibigan na makakasama lang kapag party or kapag kasiyahan lang, pero hindi ako yung tinuturing na kaibigan na malalapitan kapag kailangan ng advice or kailangan ng someone na pagdadamayan lang ng emosyon. And then for myself, yung ina-avoid ko yung mga vulnerabilities. Yung overly optimistic ako to the point na delusional na siya. Masyado kong binibuild yung walls na yun, pataas ng pataas, na nagiging Wall Maria na siya. Wall Maria, Attack on Titan. Attack on Titan gel. Nasa 1, 2, 3 movies. Kaya nakaka-relate ako dun kay Joy Barcoma. Kay Joy sa Inside Out. Isang katutak. Kay Joy sa Inside Out. Diba, ay yung theme niya lagi dun sa Inside Out na first run niya, no? Kasi, pino-push out niya si sadness lagi. Parang, ayaw niyang nakikita na malungkot si Riley. Kasi nga, tinuturing niya bilang weakness yung sadness. Kapag umiiyak ka, di ba, parang gusto mo laging mag-recover na kaagad kasi it's not productive, di ba? Parang hindi ka makakagawa ng mga bagay na ito. Na along the way, ma-realize mo na yung mga emotions na yun, including and most especially sadness, ayun yung makapag-e-emphasize ng mga happy moments mo sa buhay. Diba? Kasi kapag nasa down stage ka ng buhay mo, there's no way but up. Upon my reflections, na-realize ko na it's not my job anymore or it's not my job kahit dati pa na pasayahin yung other people. Kasi even if it's my job, I should prioritize muna yung pag-please sa sarili ko. Kasi diba, sinasabi nga nila na when the boat is sinking, group yourselves. Then when the boat is sinking, dapat ang una mong gawin is throw yourself a life jacket first before throwing another person a life jacket. Kasi paano mo masasave yung other people na yun without you throwing yourself yung life jacket first, diba? Kasi baka mamaya mapunta yung wave sa'yo, so pareho kayong malulunod. So, unahin mo muna yung sarili mo. At saka pag nauna mo na yung sarili mo, pwede ka na magbigay doon sa ibang tao. Gusto ko pa magbigay ng specifics doon sa reflection na yun. Pero I think it's easier said than done. Kasi until now, nahihirapan pa rin ako. Kahit paulit-ulit ko sinasabi ko na don't care about what people think about you, na dapat pinaprioritize mo yung sarili mong happiness. So parang it's hard for me to break down those systems. Pero speaking of people pleasing, ito na nga doon tayo sa middle point. Sa middle point, which is yung funniness or yung charisma ay pwede ding magamit as a tool and as a weapon. Sinabi ni Bianca Del Rio, I'm a huge fan of Bianca Del Rio. No? Siguro kung magiging drag queen ako, siya yung drag mother ko besides kay Meme Vice, di ba? Sinabi niya before in an interview na yung drag niya combined with her comedy can get her away with murder. Do you feel like you can get away with a little bit more because it's a character that's saying and doing these things that are things that Roy would never say or do? Well, you can see, I would love to be that person to say, yes, it's a character. No, I'm still a hateful bitch. But it's the packaging, I think, for them. You know, it's the theatricality for them. I think when you're on, you know, when you go to a party and you're expected and people are in your face and you're having a moment. But also, I could be a human being, but I think the thought process is the same. So I wouldn't look at it as, but to an audience, I think they think we can laugh at it because this is not real, you know? That it's kind of like the drag helps you get away with murder. Hindi naman yung papatay siya ng tao, no? Pero like yung kahit anong sabihin niya, kahit anong actions na gawin niya, parang nagiging justifiable. Way yun para ma-deliver niya yung punchline. Na besides kay Bianca Del Rio, nakikita ko din yun kay Meme Vice. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin, basta ang gagawin mo lang o-okrayin mo si Ate D. Mag-best friends na tayo, titi. Alay ka kayo, make-over kita. Bakit? May mali ba sa akin? Kayo naman. Madami.
Buhok mo pang librarian, salamin mo pang guidance, damit mo pang principal, ang height mo pang estudyante. Anong mali? May mali? Close sa kabilang mali. Ano, come on, let's eat. Oh, yun na, let's eat. Lovebirds, hello, let's eat. Ikaw ha? Ookrayin mo lang. Ookrayin ko siya. Eh, bihira akong ginagawa yun. So that was really very challenging. Very challenging. Sabi ko, oh my God, ookrayin ko si Vilma. How could I possibly do that? Hindi para English mo siya. Ibang vice ganda pala yun. No. Yun ang naging parang yun yung turning point na, kailangan pala mang-ukray para nakakatawa. Sabi ko, hindi naman gano'n ang comedy ko eh. So that gave birth to my insult comedy. Kasi parang it's a way of repackaging yung hard truths, di ba? Kasi nakikita natin siya as someone glamorous, as someone na parang colorful, parang kid-friendly, tapos biglang saan kanya manggagaling yun. So parang somehow nare-repackage siya into something na mas digestible dun sa audience niya. Kaya siya nagkaroon ng rebirth somehow from an insult comic. Ngayon naging social commentary na si Miss Vice Ganda, di ba? Sikat siya dahil sa Showtime na nagpapatutsada siya ng mga political issues natin ngayon. Pero ako, hindi ako clown. Bakit? I'm a comedian. At may kilala akong clown. Na hindi lahat ng host sa It's Showtime ay kayang sabihin or kahit sino bang artista dito sa Pilipinas to kayang sabihin na siya lang ang nakakapagsabi kasi siya si Vice Ganda at ganito yung branding niya. The same with Bianca Del Rio na dahil ganun yung packaging niya sa sarili niya, she can get away with anything. Hindi ko alam kung innate siya sa akin or dahil sila yung naging idols ko while growing up. Pero madalas ding sinasabi sa akin yan ng mga tao. No? Marami akong mga nasasabi or mga nade-deliver as a joke na hindi nila kaagad nasasabi plainly lang. Jokes are half meant nga, di ba? Sinasabi nila. And jokes are rooted in truth. Kaya nga nagkaroon ako ng sense of responsibility somehow being someone na kahit hindi journalist no or media practitioner pero someone who's an opinion leader na can hone the message para sa mga people na hindi man yung technical language na ginagamit ng ating mga state and community leaders pero nare-repackage niya into something digestible para sa mga audiences natin lalo na sa masa. Nasabi ko yan kasi na-invite din ako before sa leadership training. Tapos ang kasabay ko mga student leader, mga community leader. Tapos ako, ang dineliver kong leadership style is opinion leadership. Na-discuss ko nga siya doon sa may episode 1 o doon sa quality. Meron akong binigay doon na 3 tips kung paano maging effective tayong mga public speakers. Amoy adobo. Adobo talaga yung ulam ko ngayon Ang 3 kong tips doon ay 3 I. Unang I ay interesting look. Dapat nire-repackage mo yung sarili mo para kapag hindi ka pa nagsasalita, tinitignan ka na agad ng tao. At kapag turn mo na pumunta sa stage at hawakan yung mic na yun, wala na silang choice para pakinggan ka. Kasi tinitignan ka na nila Parang, ang ganda niya, no? Ay, parang weird ng suot niya. Ay, parang unconventional yung pagsusuot niya. At dahil tinitignan ka na, parang mapo-force na yung brain nila na, papakinggan ko nga kung anong sasabihin nito. And then next, dahil nga tinitignan ka na nila, dapat bibigyan mo sila ng reason kung bakit ka nila papakinggan. And doon na yung interesting yung delivery mo dapat. Makikinig ka ba sa taong parang monotonous lang yung delivery? 1 + 1 = 2. What is the diameter of the kiloroot of the mitochondria is the powerhouse of the cell? Diba? Parang nakakaantok. Parang ganun yung type ng energy nang nagbibigay sa'yo. Pero parang kapag pataas ka lagi, parang bumababa ka naman. Pero pataas ka ulit, pero bumababa ka naman. Diba? Parang yung sinabi ni Eugene Domingo na elevator type of acting, yung pataas pababa, pataas pababa. Direk, anong order mo? Number 1, elevator acting. Elevator acting. Elevator acting? Direk, ang ganda naman ng script mo. Buti naman sinama mo ako dito sa walang-wala. Grabe! Ganon, elevator. Bawat linya pumipihit, pataas pababa, pataas pababa. Elevator.
'di ba, parang nabibigyan sila na, ay, anong i-expect kong next? Ganon. And then lastly, 'di ba, maganda yung packaging mo, maganda din yung pag-deliver sa'yo, pero worth it ba buksan yung package na yun? Dapat ang pangatlong ay interesting yung content mo. Kasi maraming ang mga taong ganyan, di ba? Parang ginagamit yung mga talent nila, ginagamit yung charisma nila para sa maling dahilan. So, dapat, yung mga sinasabi mo dapat is based on facts, based on truth, and based dapat dun sa mabuti. It's just complicated right now. Siguro lang sa disposition ko right now na parang burnt out sa lahat ng mga nangyayari ngayon na kahit yung mga bagay na passionate talaga ako about, nagse-second guess na ako kung tama nga ba yung ginagawa ko. Siguro ang last sentiment ko na lang dito ay, sinabi ko nga kanina no, sa opening natin na I'm considered as a person that lights up a room. Gusto ko din siguro makita ako as a person with different shades. Ayoko lang makita ako as a person na nakakatawa. Gusto ko din makita ako as a person na kanais-nais. I want to be desired, hindi lang para mapasaya ko yung tao dahil sa jokes ko, kundi yung, di ba, desired ka naman dahil, ay, maganda siya. Ay, parang gusto ko siyang ligawan. Di ba? Yung parang romantic aspect. And yung pangalawa, parang, ay, gusto ko siya kaibiganin kasi parang sensible siya kausap. Yun dun sa friendship part and then dun sa parang intelligent na part. Ay, gusto ko siya kunin as a host kasi parang magaling siya dun sa may production aspect sa pagsusulat ng script. Diba? Yung sa work ethic. Ang dami ko pang aspect. Pero dahil nga sa persona kong yun na mas loud than the rest, ayun lang yung laging nakikita sa akin. Which gusto ko siyang i-break somehow pero hindi ko alam kung is it me changing para lang sa validation ng ibang tao or is it me changing dahil gusto kong mag-grow into someone better than myself right now? I'm just confused. I need therapy. Siguro at the end of the day, lahat naman tayo ganon ang nararamdaman, no? I think we all sing. Whether yung sa class clown na na epidemic, or in different aspect yung life, gusto ko lang din malaman kung anong thoughts nyo doon, kung do you feel the same way in the same manner, or do you feel the same way in a different aspect? I want to know your thoughts, lalo na doon sa mga nakaka-feel ng same sentiments, lalo na sa mga nag-grow up na hindi naman conventionally attractive, pero minimake up yung sarili sa pagiging unconventional niya, sa pagiging nakakatawa or pagkakaroon ng loud personality. I think marami tayong ganyan. So, I wanna know your thoughts. Marami pa akong thoughts about this, pero I think ang haba na ng episode na to and ako lang mahihirapan mag-edit. So, baka magkaroon tayo ng part 2. So, stay tuned for that. Amoy adobo ulit. Siguro ang last statement ko na lang dito is, I love you more, pero I love me more. Yes. I only radio for live MOR yun. At saka radyo natin ako. Sorry na. And that was your low. Be held. See you again next time dito lang sa Only Showcast where one star has true star quality. And this is the Low Quality Showcast with me, your favorite Parasite Now host, Low Key. Bye!